Magandang umaga po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Isang pribilehiyo muli na naririto tayo, nagkasama-sama upang patuloy tayo mag-aral ng salita niya. Inoobserbahan ko habang ako'y nakatayo, may mga inaantok. O awan ko, inaantok o pinipikit lang yung mata, pinapahinga. Kahit si Sam, inaantok eh. Huwag niyo tutulugan ha. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na naririto tayo. Nakikita natin yung kahalagahan, pribilehiyo na patuloy tayo mag-aaral ng salita niya. Okay na? Alora, ang ating pag-aaralan manggagaling sa aklat ng Acts chapter 16 verse 21 to 25. Kumbaga pahinga muna tayo sa series ng 1 Thessalonians. Ang sabi niya rito sa Mabuting Balita version sa verse 21, nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring tanggapin o sundin ang mga kaugaliang yan. Dinaluhang sila ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahugupit, saka ipinabalanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Verse 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong The Choice to Praise o ang piliin na magpuri. At bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Ama, maraming salamat po Diyos sa umagang ito na minsan pa naririto kami, Panginoon, pinagtipon mo, pinagsama mo, patuloy na ipinakikita ang kahalagahan, Panginoon, ng pagpupurit pagsamba, Panginoon. Tunay nga, Ama, na hindi mo nga po pinagkaloob sa lahat ang ganitong pribileyo. At salamat din po, O Diyos, sapagkat patuloy mo kami binigyan ng puso, ng desire, na patuloy na sundin, Panginoon, ang pinagkakaloob mong pribileyo na makapagpurit sumamba sa iyo, Panginoon. Ama, dakila ka. Ama, makapangyarihan ka. Ama, buhay ka, Panginoon. Ama, wala nang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na meron kaming Diyos na aming mapagkakatiwalaan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman hindi ka nagbabago, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa lahat ng pribileyong ito, patuloy namin nararanasan, Panginoon, ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, habang patuloy namin isinasapamuhay ang mga aral at salita mo, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, patuloy din po namin kinikilala ang iyong kabanalan. Kaya patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapalinis, humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa mga oras sandali na kami nagkukulang, Panginoon. Lord God, kilala mo kami, nakikita mo ang aming buhay sa mga nakalipas na oras, araw at sandali. Sa nakalipas na 1 buong linggo, alam mo ang aming mga ginawa, Panginoon. Kaya patuloy po kaming lumalapit sa iyo at humingi nga po ng gabay na tunay nga, anuman po, O Diyos, ang maaaring maging hadlang upang hindi maging katanggap-tanggap ang aming gagawing pagpupurit, pagsamba sa araw na ito, ang aming pag-aaral. Lord God, tunay nga, O Diyos, na patawarin mo kami upang sa gayon walang maging balakid sa aming pag-aaral sa mga oras na ito, O Diyos. At minsan pa, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming guguling oras habang naririto, Panginoon, kami sa lugar na ito, O Diyos. At minsan pa, aking patuloy din na dalangin. Lord God, tulungan mo nga po ang iyong banlingkod, may deliver po na may kasimplihan, upang nang sa gayon maabot ang pangangailangang espiritual ng bawat kapatirang naririto, Panginoon. Dalahin ko po, O Diyos, na tunay nga, patuloy kang kumilos sa bawat buhay ng iyong mga hinirang, upang nang sa gayon sa pamamagitan ng buhay na pinagkaloob mo, pinahiram mo, may taas ka namin, may dakila ka namin. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon, sariling tagapagligtas. Amen. Alora, dito nga sa ating pag-aaralan, the choice to praise. Ang piliin na magpuri. Itong ating binasang talata, kung medyo familiar kayo, ito yung mga sandali na kung saan si Apostol Pablo, kasama niya si Silas, ito yung mga sandali na sila'y nakulong.
o napunta sa isang bilangguan sa lugar sa Pilipos. Bakit? Dahil sa pagpapalayas ni Apostol Pablo sa isang babae o dalagitang inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi nga sa verse 18 ng Acts 16, ang sabi niya rito, sapagkat marami ng araw na ginagawa niya ito, nayamot si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng ito, at noon din lumabas ang espiritu. Kumbaga dahil sa ginawa ni Apostol Pablo na pagpapalayas ng masamang espiritu doon sa babaeng inaalihan, kumbaga nawalan ng pagkakakitaan yung kanyang mga amo. Kasi itong babaeng ito, kumbaga itong dalagitang ito, may kapangyarihan siyang manghula na kung saan sa kanyang panghuhula nagkakaroon ng daan para pagkakitaan ng amo niya itong dalagitang ito. At sa pagkakataong ito, kumbaga dahil niya laging sinasabi nitong dalagitang ito na ito yung mga lingkod ng Diyos, si Pablo, maging si Silas, nayamot na si Pablo. At dahil dito, pinalayas niya ang masamang espiritu doon sa dalagitang ito, na kung saan ay ikinagalit ng amo nitong dalagitang ito. At ito naging dahan para magkaroon ng kaguluhan hanggang sa maibalanggo si Apostol Pablo at si Silas. Dito, makikita natin na yung sitwasyong ito, makikita natin na sa paglilingkod ni Apostol Pablo, sa paglilingkod niya, pagpapalaganap ng mabuting balita, kumbaga makikita natin na naging daan o naging bahagi talaga yung makakaranas ka ng mga persecutions. Dito, makita natin na sa paglilingkod natin, sa ating paglakad bilang mananampalataya, normal lang. Habang lumalakad tayo, nakita natin na nakararanas talaga tayo ng mga persecutions and difficulties. Maging sa mga testimony na ating napakinggan. Sabi nga, kung hindi lang talaga ang Diyos ang may hawak sa atin, kumbaga, maaaring tumilapong ka na sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya. Sa ating pag-aaral, makikita natin na kung ano naman yung responde natin bilang mananampalataya. Ano yung responde natin sa ating paglakad bilang isang mananampalataya? Ang sabi nga na ating mensahe sa umagang ito, the choice to praise. Ang piliin na magpuri. Sa ating pag-aaralan, meron tayong dalawang punto na titingnan. Yung unang punto nating titingnan, ang sabi niya rito, the choice is for us. Kumbaga, yung pagpili ay nasa sa atin. Kumbaga, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, tayo lamang talagang mga mananampalataya, tayong believers of Christ, ang merong kakayanan na pumili na sa oras ng kahirapan, kapighatian, persecutions, may kakakayanan kang magpuri pa rin sa Diyos. Kasi ang hindi mananampalataya, mas pipiliin niya na magmukmok o pagtakpan kung ano man yung kanyang nararanasang paghihirap. Pero ang isang Kristiyano, meron siyang kakayanan na magpuri pa rin sa Diyos kahit nakararanas siya ng paghihirap. Ika nga. At dito, ito yung ginawa ni Apostol Pablo at ni Silas na nagpuri sila, nanalangin sila sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan nila sa mga sandaling ito. Kung makikita natin sa Acts 16, verse 30 to 34, ang sabi nga niya rito, verse 30, inilabas niya ang mga ito at sinabi, kumbaga, ito yung bantay bilangguan. Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang nagtatanong nito, yung bantay bilangguan. Sumagot sila, sina Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya
at sa lahat ng nasa ng kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya pati ang buo niyang sambahayan. Verse 34, pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Kumbaga dahil sa ginawa ni Apostol Pablo na pagpapahayag ng katotohanan, nalaman nitong bantay bilangguan na kung paano manampalataya. Kasi alam naman natin sa sitwasyon lang ito, dumanas ng paghihirap si Apostol Pablo, si Silas, sa pamamagitan ng mga ibang bantay na nagpahirap sa kanila. Naroon sila sa sitwasyon na sila ay nakararanas ng matinding paghihirap sa kanilang kalalagayan sa mga oras nito. Pero mas pinili nilang magpuri. Ang sabi nga niya rito, pag sinabi mong praising, is to glorify God, especially by the attribution of perfections. Pag sinabi mong magpuri, praising, kumbaga pinupuri mo ang Diyos, dinadakila mo ang Diyos dahil sa kanyang katangian, dahil sa kanyang pagiging perpekto. Ibig sabihin, kung ano yung kalalagayan mo, hindi nakabase sa kung sino yung iyong dinadakila at sinasamba at pinapupurihan. Kumbaga, kung ano yung tunay na katatangian ng ating Diyos, yun yung iyong titingnan. Kaya sina Apostol Pablo sa mga oras ito, bagamat sila'y dumaranas ng paghihirap, kilala nila ang Diyos na kinalang inaawitan at pinupuri sa mga sandaling yun. Ganon din sa buhay nating mananampalataya. Kumbaga, magagawa nating magpuri, manalangin, piliing purihin, sambahin ang ating Diyos kapag kilala natin kung sino yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kahit sa tingin mo ay para bang hindi tuto aposto ang iyong kalalagayan. Katulad ni Pablo at ni Silas, ika nga. Ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo. Sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, kumbaga alam naman natin, nakaranas ka na maraming tayong nararanasan na hindi lahat lisya. Hindi lahat tuto aposto ang ating paglakad sa ating buhay pananampalataya. Pero sa mensaheng ito na pinapaalala sa atin, meron tayong kakayanan. Meron tayong kakayanan at meron tayong magagawa na mas piliin natin na purihin pa rin natin ang Diyos sa kabila ng mga sitwasyon sa tingin mo ay hindi lisya, hindi aposto, ika nga. Kumbaga meron kang magagawa na magpuri ka pa rin sa Diyos kesa magreklamo ka, kesa magmukmuk ka. Halimbawa ngayon, kukunti tayo ngayon. Yung iba, mga alam natin kasi nasa bakasyon. Pero yung iba, anong pinili nila? Sa parko, hindi na lang ako aaten. Wala akong matinong uupuan. Kumbaga yung cross-sitting, baka pagtayo ko, hindi na ako makatayo, masakit na yung balakang ko, yung mga paa ko. Ika nga. Kumbaga, nasa sa atin. May choice ka, haaten ba ako o hindi? Ano bang pipiliin ko? Ika nga. Dito, nasa sayo yun. Kasi, katulad nga sa isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, he is able to sin and he is able not to sin. Kasi, magagawa mong hindi magkasala kasi meron ka ng Kristo. Alam mo na kung ano ang iyong kalalagayan. Nasa sa choice mo kung ano ang dapat mong gawin. Maging sa oras ng persecutions, may choice ka na magpupuri ka ba o magmumukmuk ka o magrereklamo ka. Katulad nung ginawa ni na Apostol Pablo na sa halip na sila'y maglamenta na sinasabi niya, naglilingkod kami sa Diyos
Pero bakit ganito ang aming nararanasan? Kumbaga ginagawa naming magpahayag ng way of salvation, pero bakit nabugbog at nahipahirapan pa kami, nahagupit pa kami? Pero hindi yun ang pinili ni Pablo at ni Silas. Mas pinili nilang umawit, magpuri sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ika nga, hindi nila pinili yung bagay na pangkaraniwang ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Ang sabi nga sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Kumbaga, kung kilala natin ang Diyos at kilala natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, kumbaga, pag sinabi mong kilala, kumbaga handa kang tanggapin at sundin, i-acknowledge yung lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya is under God's control. Katulad ni Pablo at ni Silas. Kumbaga, kontrol ng Diyos yung kalalagayan nila. Kahit naroon sila sa oras na sila ay nasa bilangguan. Kaya ipinagkatiwala lang nila. Ano man yung sitwasyon na kanilang pinagdaraanan sa mga oras nito. At katulad nga nung sabi ni Pablo sa mga taga-Colossians, chapter 3, verse 16, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman, umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Anong sabi ni Pablo? Itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Kumbaga talagang nasa isipan na kahit para bang hindi Lisya, hindi Aposto ang kalalagayan ng sitwasyon ng buhay mo, halimbawa sa mga sandaling ito, pero alam mo, kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kumbaga magagawa mo pa rin umawit ng mga papuring awitin, magagawa mo pa rin sumamba at sambahin ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Magagawa pa rin nating magpasalamat sa Diyos kahit hindi Lisya o Aposto ang kalalagayan mo. Kumbaga, katulad nga nung sinasabi nung awitin na kasama ata sa line at mamaya, kay buti-buti mo. Kumbaga, kay buti-buti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Oo, katangian ng Diyos yon na mabuti siya. He is good. Kahit kung minsan ang kalalagayan mo ay parang hindi mabuti. Kasi yun ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti. At dito, ang sabi nga sa Ephesians 5:19, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Kumbaga, malinaw na si Apostol Pablo, si Silas, kaya nila nagagawang magpuri sa kalalagayan nila na hindi aposto. They are under persecutions. Ika nga, kumbaga, ang kumokontrol sa kanila, hindi yung flesh nila, kundi kung ano yung espiritong nasa sa kanila. Yung santong espiritong ipinakaloob sa isang mananampalataya. Yun ay isang katotohanan na makakagawa kang magpuri, sumamba sa kabila ng kalungkutan, kapighatian, persecutions na nararamdaman mo, kung ano ang mas nangingibabaw sa iyo, ang laman mo o ang espiritong ipinagkaloob sa isang mananampalataya. Yung inner being na isang mananampalataya. Kumbaga yun ang tutulong sa atin na kahit hindi Lisya o Aposto ang kalalagayan mo, mas mapipili mo pa rin magpurit sumamba sa ating Panginoon. Ika nga. Ganon ang sitwasyon na dinaranas o ipinakikita ni Apostol Pablo at ni Silas sa mga sandaling ito. Ika nga. Kumbaga, they are supernaturally na kumikilos sa tulong ng gabay ng Santong Espiritu na ibinigay sa isang mananampalataya.
Oo, aminin na natin na kapag yung dumaranas ka ng kapighatian, lungkot, persecutions, mga problema, pagsubok, totoo, dumarating yung pain, yung sakit, yung lungkot, yung hirap. Totoo yan. Reality yan ng buhay. Pero ano nga ba ang mas mangingibabaw sa'yo? Yung flesh or yung spirit na ipinagkaloob sa isang mananampalataya? Kaya nga pinapaalala sa atin dito na magagawa mo o mapipili mo pa rin magpurit sumamba sa ating Panginoong Diyos kung ang Santong Espiritong pinagkaloob sa isang mananampalataya ang siyang mananaig sa atin. At dito nga, kumbaga, makikita natin na yung sitwasyon na ginawa ni Apostol Pablo at ni Silas, kumbaga mas tinutukan nila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila, kung sino yung Diyos na pinananampalatayanan nila, kaysa yung kung ano yung kalalagayan o pressures ng persecutions na meron sa mga sandaling ito. Ganon din sa buhay natin. Kapag mas titingnan mo yung problema, kapag kapighatian, persecutions, o mga bagay na para bang magbibigay lalo ng bigat sa iyo, ay lalo ka talagang malulugmok. Kaysa magtiwala ka, piliin mong manampalataya at magpurit sumamba sa Diyos kasi kilala mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. At dito, makikita nga natin na sa isang mananampalataya, hindi niya magagawa yan. Pero sa ating mananampalataya, meron tayong kakayanan na magpurit, sumamba sa Diyos kahit nakararanas ka ng kalungkutan o kapighatian. Doon sa verse 26, ang sabi nga rin sa verse 26, kumbaga, sabi niya rito sa verse, di kaginsay-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Ano makikita natin dito? Na sa pagpili ni Apostol Pablo at ni Silas na mas piliin nilang magpuri, manalangin sa gitna ng paghihirap na kanilang nararanasan, mas pinili nilang magpuri, anong nangyari? Kumilos ang Diyos sa buhay nila. Kumbaga nakalag yung kanilang pagkakatanikala. Ibig sabihin, ganon din. Mas may mangyayari sa buhay nating mananampalataya kapag yung sa oras ng kapighatian at kalungkutan, mas piliin mong magtiwala, manalangin, magpuri sa Diyos kaysa magmukmuk ka, ika nga. Kaysa wala kang gawin. Mas piliin mong magtiwala, mag-move on na may magagawa ang Diyos kaysa yung magpatalo ka sa mga sitwasyon na para bang nahihirapan ka. Katulad halimbawa sa buhay mag-asawa. Sa buhay mag-asawa, kumbaga alam naman natin sa mga buhay mag-asawa, hindi rin laging lisyo. May mga sitwasyon din na rough. May mga sitwasyong nagkakapikunan, nagkakainisan. Ika nga. Anong pipiliin mo? Pahabain mo yung rough, yung problema, tampuhan, o tapusin mo na kaagad na magtiwala kang maa-apostorin lahat ng bagay. Ika nga. Kumbaga ganoon sa buhay natin. Kumbaga, kaysa maging pet ang sitwasyon, mas piliin mong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Yung pangalawa na ating pag-aaralan sa umagang ito, ang pangalawang punto, ang sabi nga niya rito, share the truth. Ibahagi natin yung katotohanan. Doon sa verse 30 and 31, ang sabi nga niya rito, inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kumbaga, makikita natin dito yung bantay bilangguan. Siguro sa isip-isip niya, bakit itong sina Apostol Pablo at si Silas, sa kabila ng paghihirap na nararanasan nila sa mga sandaling ito, mas pinili nilang umawit, manalangin sa Diyos. At dito, kumbaga, nakita nung bantay bilangguan yan. Kumbaga, makita natin na yung pagnanais nung bantay bilangguan sa puso niya na maging tama rin yung puso niya sa harapan ng Diyos. Kumbaga, yung deep longing ng kanyang puso na maging tama rin ang puso niya sa harapan ng Diyos. At dito, ang sabi nga doon sa verse 31, believe in the Lord Jesus and you shall be saved. Kumbaga, sa buhay natin, sa oras na nakararanas tayo ng kapighatian at mas pinili nating magpuri, sumamba, manampalataya, magpatuloy, lumakad sa ating buhay pananampalataya, kung meron tayong naimpluwensyahan, may nakakakita ng mga bagay na ito. At dito, makita natin yung bantay bilangguan ganon. Yung deep longing niya na makilala rin niya kung sino yung meron ka, ika nga, na nagagawa mong magpuri kahit nakararanas ka ng paghihirap, ika nga. At dito, ito yung pagkakataon na ibahagi rin natin na kung ano yung meron tayo. Ipakalala natin kung ano yung meron tayo at bakit natin nagagawa na magpuri, manalangin sa kabila ng kapighatian, ika nga. At dito, isang katanungan din na sa puso ba natin, katulad halimbawa ng ipinakita nitong bantay bilangguang ito, na yung may deep longing nga ba tayo na gusto nating makaniig ang ating Diyos na pinananampalatayanan. Kumbaga, ganun din. Yung piliin natin na mas maglingkod. Mas piliin nating sumamba. Nakakalungkot nga lang na yung iba, hindi nila nakikita yung ganitong sitwasyon. Kasi nga, alam naman natin na yung makita lang natin ang bawat isang kapwa nating mananampalataya, kasama mong nagpapatuloy sa buhay pananampalataya. Encouragement na yon sa mga ginagamit ng Diyos, maging sa bawat isa sa atin. Kumbaga yung makita mo yung presensya ng kapatid mo sa mananampalataya na naririto, nagpapatuloy, alam naman natin din ang mga pinagdadaanan natin, nagpapatuloy. Encouragement na yon sa bawat isa na kumbaga, personally, ikaw, may pagnanais ka na makaniig mo ang ating Panginoong Diyos. Oo, totoo, ang Diyos ay naroroon sa lahat ng lugar. Naririto siya, nasa sa bahay siya, naririto siya sa Italia, naroroon siya sa Pilipinas. Totoo yun. Pero iba pa rin kapag kasama mo sa pagpupurit, pagsamba, yung kapwa mo mananampalataya. Kumbaga nagbibigay encouragement sa bawat isa sa atin. At maibahagi natin yung katotohanan ito na ma-realize nila ang kahalagahan ito, ika nga. At dito, makikita natin na meron tayong magagawa na magpuri. Meron tayong magagawang magpatuloy dahil nga kilala natin kung sino yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kilala natin yung tagapagligtas na meron tayo. Kung bakit natin nagagawa, nakakapagpatuloy manampalataya. Katulad nga nung sinabi rito na sa verse 31, believe in the Lord Jesus and you shall be saved. At dun sa Acts 16 verse 34, ang sabi nga niya rito, pagkatapos sila'y isinama nung bantay bilangguan si Apostol Pablo at si Silas sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan
sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Kumbaga, natutong sumampalataya sa Diyos. Kumbaga, ganon din tayo. Hindi naman natin alam to noon. Pero sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, nabatid natin, nakilala natin ng higit ang Diyos natin pinaglilingkuran. At dito, kung daranas tayo ng kalungkutan, kapighatian, persecutions, o maaaring dumaranas ka, ipinakikita sa atin ng Diyos sa umagang ito na mas piliin pa rin nating magpuri sa Diyos. Katulad ni Apostol Pablo at ni Silas. Umawit, manalangin pa rin tayo, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo at Silas. Kahit hindi komodo yung pwesto natin sa mga sandaling ito, mas piliin pa rin nating umawit, maglingkod, manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga niya rito, it is only through God's grace that believers can face every circumstances with calm, assured peace. Totoo yun. Nasa biyaya lamang ng Diyos, sa tulong lamang ng Diyos, kung bakit nakakapagpatuloy tayong harapin na may kapayapaan, kasiguraduhan, yung mga sitwasyon na pinagdaraanan natin bilang isang mananampalataya. Anxiety does not have to reign in our hearts. We can hold fast to God's peace and provision through any of life's storms. Kumbaga, yung mga anxiety, yung mga kalungkutan, mga pandaraya na negative thoughts na pumapasok sa puso natin, huwag nating hayaan na ito ang siyang mas mananaig sa puso natin. Ang dapat nating panghawakan ay kung ano yung kapayapaang ibinibigay at tulong na ibinibigay ng Diyos sa mga oras na tayo dumaranas ng mga paghihirap o pagsubok na sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, ang sabi nga dun sa Acts 17, verse 1 to 4, dumaan sila sa Amphipolis at Apollonia at dumating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng 3 linggo. Tuwing araw ng pamamahinga ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila mula sa kasulatan. Pinatunayan niya na kinakailangang magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo, siya ang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas, gayon din ang maraming Griego na sumasamba sa Diyos at di ilang pangunahing babae. Dito sa Acts 17, pagkatapos ng persecutions na naranasan ni Apostol Pablo and Silas, hindi naging hadlang yon. Hindi naging hadlang yon na magpatuloy sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya sa atin, pinakikita sa umagang ito na sa oras ng persecutions, kalungkutan, kabigatan, problema, pinakikita pa rin sa atin, Diyos pa rin ang nararapat na mauna. God first pa rin. Kasi hindi nalilingid sa Diyos ang mga sitwasyon natin. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili na sa mga oras ba ng persecutions o trials o paghihirap na dumarating sa buhay natin, Diyos nga ba ang nauuna pa rin sa atin? Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na pinagkaloob mo, Panginoon, sa mga sandaling ito. Minsan pa dalahin ko na pagpalain mo ang mensaheng ito, O Diyos, na patuloy na magpaalala na tunay nga sa lahat ng oras ng aming buhay, kalungkutan man, kasaganan man, lisya man o rap, Panginoon, Ikaw po, O Diyos, ang siyang mauna, Panginoon. At patuloy na pinaalala mo rin sa amin na tunay nga, once na kami dumaranas ng kalungkutan, persecution sa paghihirap, ipinakita mo sa umagang ito, Lord God,
magagawa pa rin namin magpuri, Panginoon. Magagawa pa rin namin umawit ng mga papuring awitin para sa iyo. Magagawa pa rin namin manalangin, Panginoon, sapagkat meron kaming katulong ang Santong Espiritong pinagkaloob mo sa bawat mananampalataya. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na kung ikaw pa rin ang aming uunahin, Lord God, mas kikilos ka sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat tunay nga na mas mararanasan namin ang iyong pagkilos habang kami patuloy na nagtitiwala anumang sitwasyon sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. Patuloy po naming pinagpapasalamat ang mensaheng pinagkaloob mo sa mga oras nito. Ito po, Diyos, ang aking samtalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin.